Sa mga oras na 'to ay narito po kami sa Game 7 Emission Testing Center na matatagpuan sa Camarin, Caloocan. Malapit lang po 'to sa Hillcrest, papuntang Almar pag galing kayo ng Novaliches. At sa likod nga po ng Game 7 Emission Testing Center ay ang Plaka PH. Dito po ako nagpagawa ng temporary plate ko na gawa na nga sa lata. Plaka PH. At ito yung mga example ng mga plakang ginagawa nila. At si Sir po ang nag-iimprenta ng mga plaka ng araw na ito. Malamang siya din nag-iimprenta nito sa ibang araw. So ito, bagong gawa din ng plaka to. Hindi raw kasi tatanggapin sa LTO pag hindi na ganito yung plaka natin. Kaya napaka masalimuot. Yung dati ko, tinatanggap ko to last year. Yun nga, ganyan din yung nakakabit sa akin eh. Tinanggap pa to, nakarang taon. Ngayon, Meron Ayaw ba na. binalaro sa LTO ganyan? Wala, ayaw. Kaya nga, kaysa pabalikin pa kami, di magpagawa na kami. Private lang ko itong tricycle niya, wala pang linya. Wala pa yung linya yan. oo, wala. Okay. Private. Ang problema, kung saan hanapin plaka. Oo nga ho. Ayun ang problema. So, magandang gabi sa inyo mga katods. Dahil gabi na ngayon, 11 PM na ng gabi. Pag-uusapan natin yung plaka ng single kong motor na Honda Beat. Usaping plaka. Minsan natatawa na lang ako, no? Imbis, sabihin natin, imbis na sumama yung loob ko, dinadaan ko na lang sa tawa. Dahil, alam nyo na, kung may mga single din kayo, o kaya sabihin natin may tricycle kayo, di ba? Palagay ko dumaan din kayo sa ganito. Ito yung una ko pina-imprenta for registration. At alam nyo kung magkano ang pa-imprenta na ito? 200 pesos po. Babalik ta rin ko na lang. Ayan. Ito yung plakang pina-imprenta ko. Pero bago ako nagpa-imprenta ng ganito, dumi ng likod. Ito yung binaklas kanina. Nagpa-imprenta ako na ito ng, tawag ito, MB file number muna. Tapos nga, ang pa-imprenta ko kay Alan noon ng MB motor file number ay 200 pesos din. So sa makatwid, 400 pesos na. At yung MB file number, lumabas nga yun, halos isang buwan kalahati. Kasi nga, nung nagbayad ako nung motor, lumabas sa MB file number, kaya yun na yung pina-imprenta ko, MB file number. Tapos, nung na-imprenta ko yung MB file number, di lumabas na tong temporary plate nga na may 6 na 3 number saka 3 letter. At nagpa-imprenta na naman ako. Pero ang ginamit ko nga, ito na rin. Tinanggal lang yung pinaka-sticker niya, yung MB file number, kaya hindi ko na mapapakita sa inyo. Tinanggal na ni Alan yun. Ipinatong na lang to dito. Kaya nagbayad ako ng medyo binawasan niya, 150 na lang. Yung 200 naging 150 sa makatuwid, 200 saka 150, 550 na. Tapos, sabihin natin nung yan, hindi yata makikita. Ayan o. Nakikita na rin. Nung kasalukuyan, ayan, basag. Nabasag. Ayan. Ito kung makikita nyo, basag siya. Dahil ako mismo, dahil fiber lang siya, nung hinuhugasan ko, natamaan ko ng tuhod. Basag. Lumaylay itong kabila na to. Paglaylay niya, nalungkot ako. Ang ginawa ko para magamit ko, kaysa magpa-imprenta ako ulit ng bago, mighty band ko na lang. At ang bili ko sa mighty band ay 100 sa 7-Eleven. Ang mahal, 100. Sa makatuwid, di ba? E di 200, 150, saka 100. E di ano na? 650 na nagagastos ko. Tapos ito nga, pagpunta namin, bago lahat,
Ngayon, para hindi siya uli mabasag uli, kinabitan ko ng ganito. Ito yung dati ko sa lumang ano, pinagawa ko kay, o sabihin natin binili ko kay Diego. Nagpagawa kasi ako sa kanya ng ganito, pero sabi niya, kaysa antayin mo Jess, ito na lang bigay ko sa'yo. Binayaran ko yata sa kanya to ng, sabihin natin ano, 300 na lang yata niya pinabayaran to dahil pinagamitan niya na. Stainless. Kaya ang ginawa ko, yan, ipinatong ko siya para hindi na nga mabasag. So far, hindi na talaga nababasag dahil pag nasasagi ko, dito na tumatama yung tuhod ko kaya hindi na nababasag tong fiber na to. Kaya yun, nakatulong sa akin tong stainless na plate holder kumbaga. Tapos kanina nga, pagpunta namin ng emission testing, ayon sa nag-emission, hindi daw tatanggapin sa LTO pag hindi na yung malapad na plaka ang pag sa LTO kumbaga, hindi na daw tatanggapin yon. Kaya napilitan kami magpagawa kanina nung temporary plate na nga na yun, malapad na yun, yung nakakabit ngayon doon sa single. At ang paggawa ko ay 350. Ang gara, no? Sabi nyo, ang daming gastos. Samantalang, nag-down ako ng motor, na yun nga, no, Honda Beat, sa 9,000, kasama na daw yung paplaka nga. Pero, alam nyo ba na isang taon, 3 buwan na, at mag-aapat na buwan, sa July 10, isang taon, 4 na buwan, wala pa rin akong plaka. Pero bayad na ako doon, di ba? Bayad na tayo doon sa mga plaka na yan. Kaya lang ang nangyayari, ang gastos. Isipin nyo, sa akin sa sitwasyon ko umubos na ako ng 350, 150, 100, 4, 5, 6, 1,000 na po lahat-lahat. Para sa mga temporary plate na ikinakabit ko na to. Dahil pag wala kang yung ginagawa nating fiber o kaya yung lata man, ay sisitahin tayo ng sisitahin, takaw sita, di ba? Ng mga pumapara sa ating traffic enforcer o kaya law enforcer. Kaya kumbaga, sunod naman tayo ng sunod sa mga alituntunin no pamahalaan. Pero kumbaga, nag-i-issue sila ng batas na hulihin ng walang mga temporary plate. Pero dapat 'di ba sa kanila magmula. Hindi naman sa naninisin na naman no. Kaya lang pero dapat sa kanila nagmumula yan dahil tayo lang naman ay bayad na natin yung plaka natin pero wala naman tayong plaka. Ang nangyayari, nagpapagawa pa tayo sa sariling bulsa natin ng mga temporary plate na kagaya na ito. Nakakalungkot isipin na ang gara ng pamahalaan talaga natin. Ganun nga po. Sa mga tayo, dihabol ko na lang, no? Kung magpapagawa kayo ng mga temporary plate, yung pinakita ko kanina doon sa una at papakita ko ulit. Yung malapad na nga. Ganun na yung paggawa nyo. At yari sa lata. Kasi pag sa fiber, masagi nyo, basag. Gastos na naman ho kayo dyan. Kaya, patuloy pagtakbo ko sa loob ng 1 taon mahigit, dala yung Honda Beat. Ang dami ko nasusundan ng mga basag din. Yung mga ganito nila. Kasi takaw basag talaga tong mga fiber na to no? Kasi plastic nga, di ba? Kaya masagi mo lang, matuhod mo, basag. O kaya, madudot ng single din na nasa likuran mo, tamaan dito, basag. Tamaan dyan, basag. Kaya, ganun nga po. Kung paalala ko talaga ulit, kung magpapa-imprenta kayo ng temporary plate, yung malapad na, yung malaki talaga. At yari sa lata, para hindi na ho kayo magdoble-doble ng gasto. Kasi pagdating nyo rin ng mga emission test na yan, papapalitan din na ng plaka pala sa ngayon. Kasi yung mga kasamahan ko ding tricycle driver sa bayan na walang mga plaka, pag during picture taking kasi, kailangan talaga yung malapad na plaka na yun. At pati yung mga nag-inspection kanina sa LTO ng motor, yung malapad talaga na plaka ang gusto nila. At kanina wala na nga cheche bureche sa LTO dahil nakamalapad na plaka na po ako. Buntong hininga na lang. Sige mo, 1,000 pesos sa sarili nating bulsa. Sa sarili kong bulsa. Paano pa rin kaya yung iba? Nakagaya ko na conscious na walang plaka. Ayoko kasi yung pag pinara ko, sisilip-silipin pa. Ay kung may nakita na kagad ng mga plaka na ganyan, kahit temporary plate, nakakapagpabilis na rin ng daloy ng ng trapiko na yan.
Kumbaga, makita may lisensya ka, may papel ka na rehistrado, tapos may plaka ka, ganyan. Sibat ka na, di ba? Wala na masyadong cheche-borete. Kaya lang, magastos to talaga. Mararamdaman mo rin sa bandang huli yung gastos at pagod. Kasi ako, kagaya niya, pag nagpapa-imprenta ako ng mga plastic na ganito, 3 beses na. Sinasadya ko pa yung kakilala ko na ganito. Pero sabi ko nga sa inyo, kung magpapa-imprenta kayo ng ganito, na temporary plate, yung halimbawa issue na nung ano, ay lata na ho ang ipagawa niyo. Para hindi na ho masayangan pa kayo ulit ng isa pang gastos. Kasi kung plastic, pagdating nyo doon, pababago din nila eh. Lata yung ino-honor nila kasi nga yung mga plastic na babasag. Kaya yun nga, marami tayong nasusundan na mga basag yung mga fiber na temporary plate. Gastos. Kaya kanina habang bumabiyahe ko hindi ko lubos maisip na gano'n na pala kalaki yung nagastos ko sa mga plaka lang na to. Tapos, in the long run, hindi na rin natin halos magagamit dahil yun may nakakabit na gano'n. Tapos pag lumabas na yung plaka ko, lalong hindi na rin magagamit yun. Di ba? Kasi, iaano na yun i-insert plate na. Kumbaga, i-scan na sa LTO na dumating na yung plaka. Ay, gastos ko talaga. Ay, gobyerno ng temporary plate. Noong nakaraan, temporary license. Ngayon, temporary plate. Saan ba talaga tayo lalagayan po? So, yun na. Kinakabit na yung plakang pinagawa natin. Dahil hindi nga raw yung honored ng LTO, yung luma akong plaka. Nangyayari sa, yun nga. Gaya ng pinakita kanina ng tricycle driver. Kaya kung magpapagawa ko kayo ng plaka, ganito na ako agad pagawa ng plaka. Para hindi ko kayo magdoble-doble ng gastos. Kailangan naka-standard na ako agad. Yung kumbaga lata na kung lata. Kung ako kayo magpagawa ng mga fiber. Ganito na ako agad ang ipagawa. Lata na kung lata. So yan, nakinabit na yung ano ba yan? Hose. Something na pang emission. Dumating nga pala ka dito dumating ako 7 AM. At ang oras ngayon ay 7:20. Yan, 7:26. Ako na nakasalang. Hopefully, pumasa. Pero palagi ko naman mapapasa kasi bago pa naman tong motor na to. Wala naman talagang usok ang mga 4-stroke. Sa mga oras na to, ay picture taking na nila. Siguro mamaya paalis na kami. So, nandito na kami ngayon sa LTO. Matapos nga namin sa emission testing sa Camarin, Caloocan. At ganito karami ang nagpaparehistro dito ngayon. Mga single, napakadami. Iba pa yung nakaparking doon, sa kabila doon. Grabe. So, ganito nga po. Nandito na kami sa LTO sa Barte. At ano na ho ngayon, oras ay inaantay ko na lang pala si Ray. Pinasok niya na yung papel doon. At tapos na inspection nito dahil madali namang inspection dahil gumagana naman lahat ng mga niya, signal light, busina, headlight. Na-inspection naman kagad ng LTO. Kaya ito, antay ko na lang si Ray. Pinasok na yung form namin doon sa loob ng LTO. At sa mga oras nga na to ay 9:17 ng umaga. Hopefully sana yun lang ang kaibahan ng may tagalakad ka, no?
waiting na lang kami kumbaga. Hindi na kami sasabay doon sa karamihan ng pila.